Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Elmer. Share ko lang po, hindi ako madalas magsalita ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Pero ngayong gabi, parang may humihila sa akin para ikwento ito. Baka sakaling may makinig, baka sakaling may makaiwas. Taong 2015 nang mangyari sa akin ito. Galing ako sa isang malaking lungsod at pansamantalang umuwi sa bayan namin sa Laguna. Matapos akong mawalan ng trabaho, napagdesisyonan ng tiyuhin ko na ipakupkop ako sa isa niyang kaibigan. Isang matandang caretaker na naninirahan sa paanan ng bundok Banahaw. Sa isang barangay na halos hindi nakilala sa mapa. May isang malaking bahay doon, gawa sa pinaghalong bato at kahoy. At ayon sa kanila, isa raw itong silong almasan. Lumang bodega ng mga kagamitan ng simbahan noong panahon ng Kastila. Wala na raw ibang gustong magbantay roon maliban sa matanda. Pero dahil kailangan ko ng matutuluyan at pagkain, pumayag akong tumulong bilang tagabantay. Tahimik sa lugar. Wala masyadong kapitbahay. Mahigit 1 hektarya ang lupain, puro puno, at sa bandang likuran ay may luma at kinakalawang na balon. Sa bandang silangan, may nakausling bahagi ng lupa na palaging tinatabunan ng tuyong dahon. Ang sabi ng matanda, wag ko raw gagalawin yun dahil dyan sila nagpapahinga. Sabay sabing, mas mabuting wag na daw akong mag-usisa. Sa unang mga araw, tahimik lang ang lahat. Routine lang, linis sa loob ng bahay, binig ng halaman, pakain sa mga manok. Pero pagsapit ng 5 gabi, unti-unti na akong nakaramdam ng kakaiba. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong nagigising. Hindi dahil sa ingay, kundi sa parang biglang lamig ng paligid. Hindi ito normal. Para bang bumababa ang temperatura nang wala namang hangin. At sa bawat pagising ko, palaging eksaktong 2:00 ng madaling araw. Isang gabi, habang ako'y nakahiga, narinig ko ang mga yapak ng basang paa mula sa hagdan. Mabigat, mabagal. Hindi ito ingay ng hayop. Hindi rin ito ingay ng matanda. At ang mas nakakakilabot, huminto ito sa mismong harapan ng pintuan ng kwarto ko. Nang sumilip ako kinabukasan sa mga lumang dokumento at aklat sa silid-aklatan ng bahay, may isang aklat na nakaipit sa lumang drawer. May titulo itong Mga alituntunin sa pagbabantay ng silong. Doon ko nalaman ang tungkol sa mga kaluluwang hindi na makatawid. Mga nilalang na ipinagtabuyan mula sa simbahan at isinara sa lugar na iyon. Ang silong pala ay ginamit noon upang ikulong ang mga itinuturing na pag-aari ng demonyo. Mga babae na pinaghinalaang mangkukulam, mga bata raw na isinumpa, at mga lalaking umanig sa itim na dasal. Wala silang puntod, wala ring dasal na inalay. Basta na lang ikinulong at iniwan sa dilim. At simula nang binuksan muli ang lugar na iyon at walang dasal na inalay bago ito tinirhan, unti-unti raw silang bumabalik. Mula noon, sunod-sunod na ang panggugulo.
May mga kandilang biglang naiilawan mag-isa sa altar. Ang orasan sa kusina ay palaging tumitigil sa 2:00 ng madaling araw. Sa banyo, may mga bahid ng basang kamay sa salamin. Maliit, parang kamay ng bata. Isang madaling araw, narinig ko ang iyak ng babae mula sa silong. Paulit-ulit, paos, at tila ba uhaw na uhaw. Nang bumaba ako para tingnan, bukas ang trapdoor, ang dagusan sa ilalim ng bahay. Alam kong isinara ko yun. Ngunit bukas ito at bumubuga ng malamig na hangin, kasabay ng masangsang na amoy ng putik, kalawang, at luma. Hindi ko na kinaya. Tinanong ko si Kamando, ang matandang kasama ko roon. Hindi siya tumugon. Sa halip, pinakita niya ang isang lumang kahoy na may ukit sa ilalim. Ang tagabantay ay hindi dapat matulog ng hindi nag-aalay. Doon ko lang napagtanto na araw-araw pala, dapat may kandilang iniilawan at dasal na inuusal para hindi sila gumalaw. At sa mga gabing nakakalimutan ko iyon, sila ay unti-unting naglalakad, umaakyat, at lumalapit sa mga bahay. Sa huling gabi, bago ako tuluyang umalis, hindi ko sinadyang nakatulog ng hindi nag-aalay. Eksaktong 2:00, nagising ako sa mabigat na paghinga sa loob ng kwarto ko. At sa paanan ng kama, may babae. Nakaupo, duguan ang palad, nakaputi pero sirang-sira ang damit, at wala siyang muka, kundi isang malaking itim na hukay na parang sinusupsop ang lahat ng ilaw sa paligid. Hindi ako makagalaw. Sa isang iglap, parang hinigop ang hangin sa kwarto ko. Tumingin lang siya sa akin. Pakiramdam ko, tinitignan niya ako. Saka biglang nawala, kasabay ng pagputok ng lahat ng ilaw sa buong bahay. Kinabukasan, wala na si Kamando. Iniwan lang niya ang isang papel na nakasukbit sa pintuan. Tapos ka na. Huwag mo na ulitin. Mula noon, hindi na ako bumalik. Pero Boss Pao, tuwing 2:00 ng madaling araw, may mga pagkakataong bigla na lang akong nagigising. Minsan, may amoy na putik sa loob ng bahay. Minsan, may kandilang bigla na lang nauupos sa lamesa. At sa salamin, minsan, may maliit na basang kamay na nakamarka. Kahit mag-isa lang ako sa kwarto. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa mga lumang lugar, lalo na sa mga naipamana pero hindi nababasbasan, huwag mong isipin na tahimik lang sila dahil luma. Baka tahimik sila dahil gising na ang mga hindi mo dapat gambalain. Mga ka-horror, kung nakaabot kayo hanggang dulo ng video, pa-click naman ang ating subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating istorya.